Ganda lalo yan pag dumating na sa Friday, yung bintana dito. Gaano pa katagal yung ano nyo doon? Yung trabaho nyo? Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV. Isang maulan at malamig na tanghali sa ating lahat mga kapanalig. Welcome na naman sa aking vlog. Tulad ng dati, dito pa rin sa bahay, iikot ang ating kwento. Pero teka, hindi pala. Plano ko pumunta ng bayan mamaya pag gumanda-ganda na ang panahon. Nagliliwanag na pala. Sumikat na ang araw, parang dumaan lang yung ulan. Pupunta tayo ng bayan dahil nga meron tayong kukunin mga kapanalig, at para makapasyal na rin ako at makabili ng mga kailangan. So tatanungin ko muna si Jun kung sasama kasi meron siyang ginagawa eh. Lamig oh. Gusto sana matulog eh, pero mas sabi ko gusto ko mag-vlog. Mag-vlog na lang tayo para may update ako sa inyo. Punta tayo sa kubo. Tignan ko lang kung anong pagkain. Pero ito muna natin yung ano, bigay ni paring Usili kanina. Yung tawag dito, yung dilis, sarap nun. Tapos sausaw mo sa suka, ba perfect. Sakto, may sinaing na pala. Nasa trabaho pa si Jun eh, doon kaya paring Usili. Mauna na ako kumain. Lasang hangin. Kain tayo. Kain muna. Meron pa palang sardinas na nabili dun sa taas. Mamaya pa kasi ako mamalengke, kaya ito muna tayo. Sarap din to ah. Sardines. Wow. Subukan natin dito. Oh baby. Mamaya babawi na lang tayo. Sibuyas. Sarap. Tapos na. Balik na tayo sa loob. Tingnan ko lang yung aking pinoproduce na vlog. Sarap din oh. Kahit sardinas lang ulam. Malakas yun sa ano, sa uric acid. Huwag naman sana sumakit yung pa ako. Pampagawad yan yung mga dilata. Sarap kasi. Time check 4:24. Hindi ako natuloy sa bayan kanina mga kapanalig. Bukas na lang po, no? Para makuha natin. Ngayon hinihintay lang natin si Utol, pati si Kanoy, kasi nga uuwi sila kasama si Junjun. Ito muna tayo sa loob. Lamig. Ang sarap kanina humiga-higa dyan mga kapanalig oh. Tapos ipipil mo yung ano, yung klima. Alright. So nandito na sila Utol oh. Kasama si Kadede at si paring ano, Kanoy.
Maliligo muna ako. May tukmul ako. Tuloy ba kayo, tol? Uuwi sila uutol eh. Tsaka si ano. Baka mambabae lang kayo ha. Sasamahan ka na muna ni ano. Hindi na. Hindi ka pabilag matraw. Hindi ka nakasama pagkulang matraw. Walang yak. Nandito si Kadede. Dahil sisindi ako lang saglit yung ano. Yung tubig. Kahit maliit lang. Di pa ako naliligo. Sumisirit eh. Alright. Ligo muna ako. Lamig ngayon. Isang pagsubok na naman ang paliligo. Hindi naman pala malakas yung sirit ng tubig pag mahina lang yung bukas. Let's go. Alright. Tapos na ako makaligo. Survivor. Lamig. Wala na si Utol. Naka ano na sila. Nakaalis. So ako na lang mag-isa ngayon dito. Pero si Kadede babalik daw. Sasamahan ako. No? So okay lang naman kahit walang kasama kasi nandiyan na naman sila paring Josely at nandiyan yung family niya sa kabila. Lapit lang eh. Tsaka sanay na ako dito mag-isa. Patayin ko muna yung tubig. Tumatagas na naman doon. Pagpunta natin ng bayan tsaka tayo bibili nung tea na sinasabi nila. Chuchu! Yung mga bantay natin, oh. Chuchu! Oh, lagalag! Hanggang ngayon, oh. Mailap pa din sila galag. Good morning. Yan, so umaga na naman. Ang oras natin ay 6:07. So dito ako natulog sa Duyan. Gusto ko lang matulog dito mga kapanalig, no? Kasi nga pag sapit ng umaga ganito yung makikita natin, yung view. Lamig. Ayan. Ngayon po ay araw ng Lunes. Balik na naman sa trabaho ang mga kasamahan natin at tayo syempre tuloy pa rin tayo sa vlog. Magandang umaga po sa inyong lahat. Iba yung dating ng bahay mga kapanalig pag ganitong oras. Talagang ang aliwalas niya tignan pag tumingin ka sa paligid. Sa bagay wala pa kasi masyadong gamit eh. Kaya ang luwag pa talaga tignan. Malamig na yung klima tapos maaliwalas pa yung bahay. Kaya talagang ang sarap sa pakiramdam. Lumanghap muna tayo ng sariwang hangin dito sa may terrace mga kapanalig. Tuluyan na sumisikat yung araw, oh. Sarap tumambay dito. Pabalik na si Utol mga kapanalig at saka si si Kayumot. So bali si Kayumot mag-stay dito tapos si Utol papasok ng trabaho. Masarap na lalo matulog dito mga kapanalig kasi yun nga, meron na tayong harang para sa hangin. So hindi na maingay. Dati kasi nung tolda pa lang yung nakalagay dito, pumapalo yung tolda, ang ingay, ang lakas. Kaya minsan hindi ka rin makakatulog ng maayos. Kaya ngayong meron ng salamin, wala na tayong pangamba sa sa hangin at ulan. Maraming salamat pa kay paring Kadede dahil sinamahan niya tayo dito. So bali siya yung kasama ko nung umuwi si Kuya at sila Kanoy. O kami dalawa dito.
may nangyari sa amin dalawa. Papasok ko nga rin pala, no? Papasok ko ngayon? Oo nga pala, papasok to ko kay Ma'am Jane. Oo nga pala. Yun, no? Maraming salamat din kay Kadede dahil kagabi nagluto siya ng bulanglang. Ayan yung natira, iinit na lang namin para may makain kami ngayong umaga. Ang sawap, healthy, may talong, may malunggay, may ano ba tawag dito? Patane, may kamatis, at kung ano-ano pa. Ang sarap. Walang halong mantika yan. Natural na natural. Nangyari na yung gusto kong mangyari, oh. Pag umaga. Ayan, ang view dito habang naghuhugas ka ng pinggan o nagluluto ka. Kitang-kita mo yung nature. Ganda lalo yan pag dumating na sa Friday, yung bintana dito. No? Magkakaroon na tayo ng bintana tsaka ng screen. Excited na ako. Friday daw eh. Pero baka mas mapaaga pa. Sa tingin ko, mukhang maganda yung kakalabasan ng bintana natin, no? Dahil nga nung pinuntahan namin ni Daddy Oms yung mga gumagawa, nakita ko na yung mga finished product nila, mga kapanalig. Talagang quality at makakapal. Hindi ko pa nakikita na may screen eh. Parang hindi pa ako nakakita nun ng bintana, sliding window na may screen. Parang hindi pa ako nakakakita. Parang first time ko makakita pag kinabitan tong bahay ko, mga kapanalig. Punta muna tayo sa kubo. Patayin ko lang yung ilaw doon. Inaabangan ko lang yung yung bill ng kuryente natin. Dahil malamang malaki yung babayaran niya. Dahil nung nakaraan, panay welding dito ng mga gumagawa nung hagdan. Mga siguro mga yan, 2K ganyan or 2.5 ganyan naabutin yan. Kadede? Ininit mo na? Yun, ininit na Kadede. Higup lang kami ng mainit na sabaw. Ay wow! Oh, tas magkakape. Tapos magkakape. Magkakape ka ba? Hindi. Acid yan. Gulay siya yun? Oo, gulay lang ako. Tama. Para healthy. Para healthy living. Bulang lang. The best tong bulang lang sa umaga. Dahil masustansya. Naalala ko dati, pandemic. Noong time na yun, si Dang nagkasakit. Pinaglutuan ko ng bulang lang. Kung ano-anong gulay hinalo ko. Masarap naman ang kinalabasan niya. Masarap na yung patane, no? Patane ba tawag dito? Ayan. Gaano pa katagal yung nyo doon? Yung trabaho nyo? Ang trabaho namin doon, aabot pa ng nasa mga 1 month pa. 1 month pa. Malaking pa yun. Puro bakod lang naman yun, no? Bakod. Pero sa palagay ko may plano rin yung mag-asawa na Magtayo ng bahay. magtayo ng bahay. Hindi kayo rin kukunin doon. Ang laki nun eh. Nung pinuntahan natin isang beses, 'di ba? Ano din siya, may part na matarik pero binakuran. Ganda yun. Nakarating ka na naman doon sa tatlong kahoy, ano? Saan tatlong kawi? Yun. Parang hindi Tatlong pa. kahoy, tatlong bahay. Tree house. Tria. Oo. Nakarating na ako doon. Nakarating na, tatlong kahoy eh. Tree house. Tria. Joke pala yun, lang yaka. Ngayon ko lang na-gets. Tapos na akong kumain. Ituloy natin ang daldalan. Ang laking bagay din talaga na magkakabintana na tayo. Dahil yun nga, pag nagkabintana na tayo, maalis na natin tong mga tolda. Kasi yan sa gabi, mga kapanalig, pag malakas yung hangin, pumapalo yan. Pumapalo tong mga kawayan kung saan saan. Ayan o. Pumapalo ganyan. Tapos hindi mo alam kung ano yung nasa labas. Pero kawayan lang naman yun. Pag naalis natin yan, mas magiging maaliwalas na. Pag tinitignan ko tong taas, mga kapanalig, iniisip ko kung magpapalagay pa ako ng tawag doon yung chandelier. Kasi pag nagpalagay pa tayo nun, parang yung bahay, parang masyado ng pasosyal tignan. Sabi ko nga sa inyo, gusto ko lang sa bahay yung simple lang, no? Yung babagay lang din sa lugar. Kung maglalagay tayo nun, parang magiging pasosyal na, no? Sabagay, depende naman yun sa sa style. May mga pagpipilian naman yan eh. Tignan pa natin. Wala pa naman kisame eh. Malamang matagal pa yun. Kasi tignan nyo etong hagdan natin, pag tinignan nyo, elegante na tignan, di ba? Maganda na siya tignan. Tapos yung ating lababo,
maganda rin tignan, elegante tignan. Pag naglagay pa tayo ng chandelier na yun, parang hindi nababalanse. Ang gusto ko mangyari dito mga kapanalig, yung ano, 'di ba? Halos puro kahoy nga lang yung ano, yung makalumang style. Pwede naman natin siya paghaluin. Baka pag ano lang, pag sumobra lang yung mga ano, baka hindi na maging balanse. May mga gumapang dito. May mga naiwan na ebidensya. Ano sa tingin nyo? Para tayong soko Scene of the crime. Pusa. Yan, punasan lang natin. Laking bagay din nung ano nung pinagawa nating ano, silipan doon sa taas. Kasi kanina madaling araw, tahulan ng tahulan yung aso. So doon ako nakaduyan. Pagka silip ko, kita ko agad. May mga aso dito, may mga dayo, kaya tahol ng tahol. Kung wala yung butas na yan, bababa pa ako, titignan ko pa dito sa mga bintana. Okay. Pag nagkaroon na to ng tiles mga kapanalig, ang sarap gumulong-gulong. Naalala ko kasi dati sa bahay ng lola ko, naka-tiles din yung bahay nila. Sinaunang parang sinaunang style ng bahay. Marmol pala mga kapanalig, marmol. Ang kasi, ang lamig sa pakiramdam pag matutulog ka sa tanghali, tapos doon ko nakahiga. Pero pag babawalan ka kasi nga baka magkasakit ka, lalamigin yung likod mo. Kaya kailangan may sapin pa rin. Iniisip ko pa rin hanggang ngayon mga kapanalig kung saan ko ilalagay itong mga gym equipment ko, no? Kasi pag may lamesa na dito, hindi na pwede yan dyan kasi sisikip na. Naisip ko naman dito sa side na to, para paglabas ko ng kwarto, diretso exercise sa umaga. Ang problema, mabigat yung mga plates. Baka mamaya bumigay So siguro hindi naman, lalagyan lang natin ng goma. Yung pinakasapin na goma, yung talagang pang gym na ganito kakapal. Di ba ang ganda no? Paglabas mo ng kwarto, nandun na yung mga yung mga gamit. Magbubuhat-buhat ka na lang sa umaga. Pero hindi rin. Mas maganda pa rin yung plano ko na dun, lagyan ng sopa, tambayan. Maliligo na ako at si Kadede tataas na dahil nga pa to, may trabaho. Nasaan yung susek? Ariya, di pa pasok lang kayo. Okay. Sige. Yan, bago ako maligo, pag nagkaroon na ng bintana tong mga to, nalinis na natin lahat, nasabuyan na natin ng tubig para mawala yung alikabok. Bawal na magpasok ng dito, stepin galing sa labas. Hanggat hindi pa simentado to. Kasi automatic, pag galing kayo dyan, ganito mangyayari, yung mga bato na ganyan, papasok. So bibili na lang tayo pag punta ko sa bayan, mga stepin na pambahay. Minsan kasi nakakaano din pag lagi nakapaa, yung parang nakakangilo sa pakiramdam. Nalalambigan pa, di ba? Pero ako hindi talaga ako nasanay sa bahay na merong excuse me po, stepin na na pambahay. Hindi, kahit nung bata pa ako, lagi ako nakapaa Kaya yung pa ako dati puro kalyo. Para ako batang may laban, Bonakid. Wala na pala akong shampoo. Pina-order ko si Budang hindi pa dumadating. Alam nyo, ang sarap ng ganitong content, no? Yung kinikwento mo lang, pinapakita mo lang yung araw-araw na ginagawa mo. Ayun, binibideo mo lang. Mahirap din kasi sa isang YouTuber, yung talagang tatawaging content creator, kasi nagki-create ka talaga ng doon ng tawag dito, ng content. 'Di ba? Ito, tawag dito parang dido-docu mo lang mga kapanalig, no, documentary. Yung nangyayari lang sa buhay mo. Kaya yung may mga ganitong content, ayos din kasi everyday magkakaroon ka ng vlog. Diba? At yun naman yung gusto nyo, diba? Araw-araw meron ko i-update kung ano nangyayari. Kung ano nangyayari sa bahay, sa buhay ko. Diba? Nakapatay pala yung tubig. Ano ba yan? Excited na akong umupo sa inidoro Isa muna natin. SG, nakikita yung panot ko nakalimutan ko magpasabay kay Utol nung letter T para sa natin, tubo, para gumana na ulit yung tubig doon sa lababo, makapag-start na tayo doon. Laking bagay na merong linagay dito sila daddy na pinaka patayan. Kasi isipin mo kung masisiraan ka ngayon dito tapos aakyat ka pa sa taas,
'Di ba ang hirap? Ang dami nang natapon na tubig bago mo mapatay. Eh dito lapit lang oh. Konti lang para yung persa. Yan oh. Hoy. Si Concho. Ba't parang wala rin puwersa? Walabas. Yung nga. Let's go. Ang mga tao sa bundok. Meron ba? Tingnan ko muna. Dito muna sa lababo. Dami na rin question eh. Meron na? Oh, wala. Bakit wala? Ibig sabihin walang tubig talaga ngayong araw na to. Wala. Baka pag... Ano ba yun? Walang tubig ngayong araw? O pinatay doon sa taas? Baka pinatay sa taas? Ano kaya yun? Yun. Wala pa rin. Ito natin. Sana meron na. Nadjijebs na ako eh. Wala. Ano ba yan? Iningal na ako kabalik-balik at nagpawisan, walang tubig. Excited pa naman akong mag-shower. Wala rin yun. Wala talaga. Sabihin, wala talagang tubig. Hintayin lang natin. Wala talagang tubig. Pag minamalas ka nga naman. Pero may natulo ah. Parang may puwersa. Sige na, kahit konti lang. Tsaran, wala. Dahil walang tubig, naglinis na lang ako ng katawan. Mamaya na lang tayo babawi mga kapanalig. Ayan. Gusto ko lang talagang maging malinis ngayon. Parang nga fresh, di ba? Nagugulang ako ng ulo. Pinagkaasya ko na yung tubig doon sa timba. Yung natitira. Pwede na yan. Wala namang makakaamoy dito. Ako lang mag-isa ngayon dito eh. Ayan, kachat ko si Utol. Pabalik na siya dito. Pero si Jun pala, hindi kasama dahil pupuntang Taytay. Nagpasabay na rin tayo nung mga pagkain nga. Tapos ano pa ba, yung sa tubo, yung letter T, para maayos na yung ano natin, tubig. Time check, 9:23 na at ako pa din mag-isa dito sa Kampanalig. Wala pa rin si Kuya. Baka dumiretso na yun dun sa trabaho kaya wala pa dito ngayon. Pero dapat dito siya talaga didiretso kasi nga nagpasabay tayo ng pagkain. Wala namang pwedeng lagyan dun na freezer, dito lang meron. Baka dito yung tutuloy. Pwede yun, mag-half day lang siya mamaya mga kapanalig, no? Kung meron tayong susundin na plano mga kapanalig sa ganitong kalaking bahay, no, katulad nitong size ng bahay ko, kasya na dito talaga yung ano eh, 2 kwarto, tapos kasya na yung CR, tapos yung lababo. Kaso nga lang hindi natin trip yun, di ba? Hindi natin gusto. Gusto natin malawak lahat ng gagalawan, lalo na yung ating kusina, di ba? Ang lawak. Kahit ano kayo dyan, 2 kayong magtulong magluto, o yung isa naghihiwa, yung isa nagluluto na dito, kahit 3 pa. O dito na, ay, may mga lalagyan pala dito, no. O kahit dito naghihiwa, dito magugas ng pinggan. Huwag naman sabay-sabay, mahirapan naman gumalaw pag ganun. Nilagyan ko muna ng ano, pangsamantalang ano tawag diyan, kurtina, yung ating kumot. Kasi minsan pag gabi, lalabas ka ng kwarto, nakakailang kasi madilim nga, di ba? Mamaya biglang may sumilip sa iyo. Ito na naman ako. Si matatakotin. Punta lang ulit tayo sa taas. Hindi ko alam kung babalik pa yung contractor eh. Sabi niya babalik daw siya. Yan eh, tignan nyo oh. Maraming bukol-bukol. Ayan sana yung ano, babalikan daw nila. Hindi nila na ano ng tawag dyan, na grinder ng maayos. Dapat yan ano, may makinis eh. Pero okay na rin. Mahalaga natapos na nila na ano, na naaakyatan na. Hindi na ako ayan, katulad ng mga ganyan no. Dapat yan ano nila, pinipinish nila yan eh. Ayan, dapat finish yan. Ayan, finish din yan no. Dapat.
Ay, may napansin lang din ako dito, pero okay na din yan, matibay na rin siguro. Hindi nila na ano, na pulley welding oh. Ayan lang. 'Di ba? Parang konti lang yung nakakapit, baka mamaya pag mabigat na tao yung dumaan diyan, madali. Bumigay. Yan lang naman. Ayos naman siya pag ano, pag tinitigan mo sa baba. Pero pag dito, inumpisahan mo, makikita mo talaga yung ano, yung mga pa-curve niya. Huwag niyo na lang intindihin. Maganda rin naman eh. Ayan. Hindi lang siya ano, hindi lang siya talagang perfect na curve. Pero okay na yan, mahalaga. Nakakakit na tayo. Ayan, katulad ng mga yan oh. Lahat kasama yan sa ano eh. Ayan oh. Dapat yan inaano nila, grinder. Tapos yung takip na ito, ano, pakita ko na pala sa inyo to no. Ewan ko sa kanila kung babalik. Pero kung ayaw nila, eh, hindi pa naman kompleto bayad ko eh. Ewan ko kay ano, ewan ko doon sa contractor kung bakit hindi sumasagot. Kasi may problema din doon sa kabila. Eh, syempre automatic pag pumunta siya sa akin dito, automatic makikita siya doon sa kabila. Yan, ganda naman siya eh. Pipinturahan na lang natin yan pag ayos-ayos na. Nitong April, yun nga, share ko lang sa inyo, pinaplano ko nga na pagbakasyonin yung aking dalawang anak. Pero hindi ko kakayanin na ano, mag-i-stay dito ng pang matagal mga kapanalig. Kasi hindi pa nga kompleto. At sila kuya kasi pupunta ng Simara. Si Junjun pupunta ng Simara. Tapos si kuya kasama yung ano sila Ate Marinel, yung anak niya. So walang ano dito, walang matitira. Ang magiging ano nun, 3 lang kami ng ano ko, ako, tapos yung 2 kong anak. So mahirap din ano gumalaw. Alam niyo naman, hindi naman ako ganong marunong magluto sa totoo lang. So walang ano, wala akong makakatuwang para ma-enjoy din ng mga bata. Ang plano ko sana si Utol, tsaka si Vincent, yung aking pamangkin, dito rin na ano, pagbakasyonin mga kapanalig. Eh syempre, may naka-schedule na eh, may nauna ng schedule sa Simara, kaya sabi ko sige doon na lang. Pero hindi na ako makakasama dahil nga magpaplano pa ako doon sa ano sa lakad namin ng mga anak ko. So ang mangyayari, para makarating sila dito, kahit mga isang gabi siguro, dito kami. Kasama ko si Cap mga kapanalig no. Dati sila na rin naman yung kasama ko sa pamamasyal, 'di ba? Kasama si Cyrus, yung mga nakapanood ng vlog namin noon. Una sa Pampanga, pangalawa doon na sa Subic na ba 'yun? Oh, Subic. Doon na. So pangatlo dito. So yun, tuloy natin yung kwento. Unang araw, dito muna tayo, isang gabi. Tapos hahanap kami ng ano, camping site na malapit dito lang sa Kalaka, mga kapanalig. So kahit 2 days kami doon na mag-i-stay para ma-experience nung anak ko na kung paano mag-camping, kung ano ba yung ginagawa, paglulutuin natin sila, ganyan, pagsasaingin. Tapos target ko rin yung malapit sa ilog. Yung sinashare ko na sa inyo ngayon mga kapanalig para alam nyo na yung plano ko sa susunod, no? Wala pa namang date kasi ano pa eh, dadaan pa ang mahal na araw. So pupunta pa kami ng Banahaw. Kailangan pa namin ng budget doon. Basta ano, alam niya pag 22 pataas, pag may sahod din tayo, para makabawi-bawi naman ako doon sa ano, sa mga anak ko. Yung pinaplano ko na magbakasyon sila dito ng kahit 1 week, sa ngayon hindi pa natin magagawa dahil nga sa mga schedule na nangyari. Gusto ko kasi pag nagstay sila dito, mag-i-enjoy sila mga kapanalig, no. Yun nga, may kasama silang ano, mga ibang pinsan niya, ganyan. Para may mga bata rin na ano. Dapat nga yung kay Kanoy eh. Sabi ko kung sino ba yung anak niya doon na mga kaedad lang ng mga anak ko para dito magbakasyon. Eh, may mga kanya-kanyang lakad eh. So naintindihan natin 'yon. Kaya gagawa na lang tayo ng ibang ano, ng ibang paraan. Yung kahit isang gabi lang dito, parang marating lang nila, makita lang nila kung ano yung tinatayong bahay dito. Yan, kung ano yung mamunahin nila, no? Mamunahin talaga, no? Para alam nila na ano, meron silang pwedeng puntahan pag nandito, pag gusto nila, pag gusto nilang pumunta sa malamig na lugar,
O, di ba? Pagdating ng araw na kaya na nilang bumiyahe, pwede silang pumunta dito. Nakaano na sana sa ano ko yun mga kapanalig na yung plano. O, sabihin na natin 1 week sana sila ditong magbabakasyon. So, sabihin natin 2 days dito muna tayo sa Campanalig. Meron nga lang, ayun, kinikwento ko nga sa inyo na magkakaroon tayo ng swimming pool doon. Tapos may wifi naman dito, TV. Pag gusto nilang manood sa YouTube o Netflix, may ano sila, may panonooran, 'di ba? So after ng 2 days, tsaka naman kami maghahanap sana ng mga ilog, ganyan. Magka-camping kami. Magdadala lang kami ng mga lutuan para ma-experience nila kung paano magluto doon sa camping area. Si Raven naman, parang ano, gusto niyo rin ma-experience na ano manghuli ng isda. So, ewan ko lang, baka yung puntahan nating camping site kasi meron nang nakita yung asawa ni Solomon, ni Cap Solomon, si Bianca. Siya talaga naghahanap ng mga ano namin ng mga lugar na pupuntahan pag nag-aaya ako umalis mga kapanalig. Si Cap Solomon, yung talagang naiisip ko na isama dahil syempre, meron siyang sasakyan at yung anak niya, halos kaidaran lang din naman ng anak ko. Kaya ano sila, tawag dito, nagkakasundo. Yung 1 week, pag-ayos na itong bahay, kahit hindi nga 1 week basta makita lang nila kung ano yung nandito, kahit sa buong araw ng bakasyon nila, dito sila magstay, walang problema. Sa ngayon, kahit mga 3 days muna nating tawag dito, 3 days muna tayong mamasyal kasama yung mga bata. Tsaka na natin marami pa naman pwedeng mangyari. Next year, pag bakasyon ulit nila, kompleto na tong bahay siguro, di ba? Magiging komportable sila. At meron ng division to, malamang. So meron na kaming kwarto na pwedeng tulugan. Kaya ayun, mas magiging komportable sila, no. Di ba? Daldala na naman tayo dito dahil ako nga lang mag-isa. Nandun pa rin sila parang Jocelyn, no? Hindi ko sila iniistorbo dun kasi busy sila. Ayan, yun nga, sabi ko, habang ako ay nasa YouTube hanggang sa pagtanda ko, alam niyo mga kapanalig, ang sarap isipin na yung dalawang anak ko masasama ko sa vlog. Kunyari pag wala silang pasok ng Sabado at Linggo, tapos natupad ko na rin yung pangarap ko na magkaroon nga ng minivan. Di ba pwede nating sunduin yun kahit nakwento ko na ba yun? Twice a month, 'di ba? Camping, banding. Hindi napakaganda. May nakikita na kasi akong ganyan yung mga anak nila kasama nila sa vlog. Ganyan, nagtutulungan sila, 'di ba? Para ayun yung pinaka-banding namin. Yun nga, para makilala pa namin yung bawat isa. Pag nagkakakwentuhan kami ng anak ko, ano ba yung English nun? Meron kaming something in common. Yung tama doon. Oo, yun nga. Meron kaming pagkakaparehas. Yung mga kinikwento nilang gusto nilang gawin. Ayun din yung mga ginagawa ko ngayon. Kaya ayos na ayos. Siyempre, hindi makapagkaila. Talagang siyempre. Nakita nyo naman yung aking bunso nung graduation niya, di ba? Talagang matangkad. Talagang kamukha ko, sabi nga nung iba. Etong isa, malaki na din mga kapanalig. Pupuntahan ko. Dun nga, pag nagbakasyon kami, papakilala ko ulit sa inyo. Kasi nung nakaraan, maliliit pa yun Di ba ngayon, ibang-iba na, laki. Laking bata. So, ayun na nga mga kapanalig, no? So, marami na akong naikwento sa inyo, marami na akong naidaldal, at marami na akong naishare kung ano po yung mga plano ko sa mga susunod na panahon. Sa ngayon, oras na muna na putulin natin itong vlog. Maraming salamat po talaga sa pagsubaybay. At abangan nyo na lang yung mga kinikwento ko sa inyo. Lahat po yan mangyayari. Maraming salamat po. Bye-bye. Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV.